by Greater Communication Development Institute, Pedro and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Luyo ng Barangay Kabidan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Okay, so mga tugang, marinal daw po. Welcome sa satuyang programang Pait Sana. Ngunya na aldaw nining. Petsa 11 sa bulan nin Oktubre. Okay. Dagos-dagos kita sa satuyang programa ngunya na aldaw na ini. Biyernes naman po. Dahil po ang satuyang partner si Cap Arles Hanaban. Medyo malain pa daw sa iyang pamati. Kaya magirari kita sa satuyang programang Pait Sana sa mga naghihiling sa tuya, sa mga nakaantabay. Welcome po sa tuyang programa ngunyan na aldaw na ini. Pait Sana! Sabi ninda, Pait Sana without Cap Arles Hanaban. Basta dire-diretso kita sa programang Pait Sana. So, welcome mga tugang sa tuyang programa. Mag-iribahan kita sa sarong oras na balitaktakan kan mga napapanahon na isyu, napapanahon na pag-uulayan. Digda lamang po sa Bicol TV Sorsogon. Yan. So sa ngunyan mga tugang an sa tuyang pag-uulayan, enot sa gabos, an mainit na labanan dyan sa Huban, Sorsogon between Rohel Botox Polleros na for the second time around makatunggali kayo ni si ex-Mayor Antonio Cama Alindugan dyan sa Huban, Sorsogon. And syempre, this is the, sabi ko ni, second fight ninda ini. Kumbaga, anong abot kayo, return bouts kandua, Cama versus Botox. Sabi nga ni ninda, may the best man win para sa duwang ini, na kung saan talagang ang mayor na tututukan ka ini, ang constituentes ninda, na ang manungod baga kaini sa pagbabalik ni Cama, asin ang sayang agom, ang si incumbent Mayor Glo Alindugan mababa sa pwesto niya bilang mayor
as in running mate ini man giraray ni Kama. So si Kama ang mayor, si Mayor Glo ang vice mayor. And kompleto man ang linyada kay ini sa mga kagawad, ay bako man kompleto kundi anom sana ang linyada kang kagawad kay ni dahilan sa igwasindang duang guest candidate. Igwasindang duang guest candidate kaya dahil hindi kinumpleto ang sendang linyada. Speaking of guest candidate mga tugang, yaon nga ni ang sendang guest candidate na si ang magtugang na si incumbent municipal councilor kan Huban na si Ray Guab. Yo. As in ang tugang kay ni na 3-term mayor kan Huban na si ex-mayor Maria Teresa Guab Pragata. Si Guab Pragata po, si Mayor Tess Pragata, nag-file ngunyan bilang mayor, bilang municipal councilor kang Huban. Medyo hararom na rason and nga digdi na piguhuna ta kan mga nakalis na bulan na magbibiyuan ang Pragata asin Polyeros. Si Botox magkakabiyuan kay si Maites Pragata, ang grupo ni Maites. Alagad sa dakol kay issue na nagruluwas dyan sa Huban, kaya napirita na mag-file si May ning municipal councilor. Kasawapon sa satuyang one-on-one interview kay ex-mayor Tess Pragata sa satuyang programa na Tagumpay sa Buhay, abangan nito sa aga alas 9 ang airing kay ni. Dakol kay mga sinabi duman si Mayor Tess na mga naging rason niya sa iyang pagdalagan bilang municipal councilor. Enot na nga digdi ang dahil niya kumbaga makulog sa talinga pagbation na maano pa man daw siya tama kandidato. Garon nagluluwas na maraw-raw lang ini. Ha? Pero ang word na na maraw-raw, wala naman ngayon ng tao. Iyan po ang talagang mayormente na rason ni May o ni Tess Pragata o ni ex-mayor Tess Pragata sa iyang pag-file bilang municipal councilor. Yung makaiinit sa payo na nabalitaan niya na sa ibong nalado may panaramo na binuhian na maano pa man ini, wala naman ining tao. So yaw na maliwanago na rason kung natata nag-decide siya na mag-file as municipal councilor ang 3-termer na mayor kang Huban na si Mayor Tess Pragata. Tapos sinabi niya, sa lutsada kong inisaw, digdi ko mahihiling, digdi ko mapapatunayan kung may tao pa talaga ako o dahi na. In kaso mapierde ako, aminon ko, wala na akong tao. Pero, kung manggana ako, it means sala ang sinarabi kan mga kontra-inkante ko dyan sa Huban. Di ba? Imagine that. So,
dakol kay mga nilatag si Chates or si ex-mayor na mga sinasabi niya na maski sa laog kang 2022 up to present taramtaman po bagano uminatras siya sa laban kang 2022 kontra Mayor Glo Alindugan na ang rason niya is nag 50-50 ang sa iyang health. Kaya dakulon kinagsasabi na kesyo nabayadan daa si Maites, kesyo ano pa man daw ang babalikan kaini sa politika, tapos na daang political career kaini, kaya na ano pa man ang babalikan niya. Wala naman nginin babalikan, wala naman nginin tao, wala naman nginin kwarta, or wala naman persa. Saro lang ang naihiling tadig di ano, na andalagan kan pag ang desisyon niya sa pagdalaga niya bilang alkalde o bilang kagawad sa Huban. Iyo ini ang gusto niyang patunayan na gusto niya ipahiling kung talagang gusto niya ipahiling or gusto niya mahiling, gusto niya maaraman kung igwa pa talaga siya ning tao sa Huban. Kasi nga ni, sabi ko no, kan umatras ini kan sa iyong kandidatura, kan nag-withdraw ni kan sa iyong kandidatura, that was 2022 election, before 2022 election, nag-atras ini dahil nga ni sa health problem. Kaya after that, dakulon ka espekulasyon na wara na ining babalikan. Wara na ining babalikan na pwesto sa Huban. Pero according to my, maski ngaya wara ako sa politika, ang tao sa balay ko luwas laog kung ano-ano na mahagad kitabang or ano paman na problema, ultimo ngaya sa problema sa daga, papasa pa ngaya sa kuya. So, iyo ayan ang nangyari. Kaya nagusog buot si May na magkandidato giraray dahil lang sa nagpahuway lang ngaya ako sa politika. Pero ang pagserbisyo ko, dahil man naputol. And as of now, dakulon man kayo nagpapaabot sa iya na salamat May, kay mabalik ka sa politika. Igwa man gihapon kami nin kakadtuon. Igwa man gihapon kaming dudumanon sa munisipyo. Oras na yaon ka na. Sa entonces, iyan ang mga rasones nata gusto ni May magbalik sa politika. Kaya para dai maning revoke, wara ning issue, sindang dua na magtugang nag-decide na dumalagan as independent. Ang naging sistema pa, inidang si Councilor Ray Guab, garo ini ginibo na hostage na may nasa grupo ni Botox, hinali, or may mga threat na kung magdalagan nga si May, haliunta naman nga si Councilor Ray. Tada imang pwede na madalagan si May, yaon sa tuya si Councilor Ray Guab. Kaya iyon na ini ang napagdesisyonan ninda na para warang revoke,
madalagan sindang magtugang as independent. Yan ang naging desisyon ni May kan sa tuyong entrevista kahapon. Na dahil niya maako sa mga despite of sabi niya kang time ngaya na naging 2 times ABC president si Botox kasi that time barangay captain si Botox sa Barangay Lahong. 2 times siya na naging ABC president. Iyan sa panahon na mayor si Maites. And karo sa Pandua, mayor si Kama. Pero dahil niya ini pinabayaan mga kapitanes na pinabotohan niya si Botox na maging ABC president sa Giraray sa Huban. Iyan ang mga panaramon ni Maites kahapon kan sa tuyang makaulay na dahil niya ba ako na sa sobrang pagpadaba niya kay Botox, iyo pa ini ang nagluwas ni mga isyu na araw kaya na panaramon, maano ka pa man ngaya, masawsaw ka lang, mga araw kan. Then, saro pa na worst thing, kumbaga, ano yan ha? Kumbaga, nagdalagan si Maites or madalagan niya si Botox. Ang ginibo ka ini, according to May iyan ha, na sinaro-saro ka ini ang mga kapitanes dumanon. With due respect nga ni, sabi ni May, kuta man nagpaisim man lang sa kuya. Na mas nga na ako pag sabi kan mga kapitan sa kuya, aw, kung si May kung haing ka May, suportan kan duman man kami. So, iyon na ang mga rasones na nahiling na talagang naging challenge kay May na mag-file giraray. Garo ining big challenge sa iya na pag-file niya. Enot, gusto niyang maaraman kung talagang may tao pa siya o day na. And secondly, kung gumano man siya, igwa man gihapon ning mararanihan ang mga hubang nun sa munisipyo pagyao na siya. Diba? We are not against the group of Botox. Kaya nga ni open po ang satuyang istasyon sa mga involved sa satuyang topic. Involved digdi si Botox. Very welcome ka po, sir, na mag-guest sa tuya. Nga ning matawan ka man ning kasimbagan or kapaliwanagan sa mga issue na ini. Sarap pa mga tugang na naging issue duman is iyang baga na pagsasabi ninda na straight vote daw kuno dapat kung sa sarong linyada, not only in Huban ha, halimbawa nagsabi man si Botox ang gusto ko straight vote. Not only in Huban, maski Sisay po, maski sa isang lugar. Pero may pigsasabi kang grupo, straight vote kita. Pero bihira man po yan mangyari. Ang aram ko lang na nakapa-straight vote is ang Barcelona. Other than that, wala po ako nahiling. Maski pa sa mga barangay, eleksyon kan mga barangay, sa linyada ng kang kapitan, down to mga kagawad, wara man po kayan ni na pangyari na sabihin ninda na naging basyan ito kang na straight vote.
ta lambang saro igwa kitang pigtatawag na kandidato. Ha? Lambang saro may kandidato kita na masasabi tanan nagtatao ning suporta lalo na kung kapamilya. Kaya never po iyan na nangyari na pigsasabi ta ayan na pigsasabi kang manlalain na grupo straight vote kita. Good morning, Sao, from Ma'am Carmen De Llosa, direct from Australia. Magandang umaga rin po sa iyo, ma'am. Si Papa Maki, good morning. Sabi ni Papa Maki, sabi sin mga taga-Huban until now, kadako pamansin na sasakupan ni may test. Diba? Mga ninyang anta na, kumbaga, sabi nga ni baga sa sabi sa mga taga-Huban until now kadago pa man sinasasakupan ni may test nan inhuhulat man ninda talaga ang pagbalik sa di na anuman na posisyon. Yan. So anuman na posisyon kung baga kailangan ka sa posisyon na yan kaipuan ka sa mga hubang nun. Okay? Iyon ang tatapik tango niyan kasi nga ni dakol kayo nagsasabi na maano pa man daw si May na ano pa man ang babalikan matapos ining umatras kang 2022. But reasonable ang pag-atras. Sinabi niya mismo nag 50-50 ang buhay ko kaya buhay ko muna ang atupagon ko bago ang iba. Ta kung nagdiretso siya kay to, inda lang kung igwa pang may test ngunyan. Pero up to now, maski naka-recover siya, ang pigsasabi kong doktor is ingat manggihapon. Okay, ngunyan pasiring kita duman sa pigsasabi ta baga mga tugang na pigsasabi ta na natata ang natata ang kampo ni Kama unom lang ang kandidato. Natata unom lang ang kandidato sa councilor. May bakante na 2. Sa madaling salita, open na maging guest candidate ang magtugang sa linyada kan Kama. Open na maging guest candidate ang 2. Kaya nga ni anum sana. Pero yata ang kay Botox, kompleto ang 8. Kaya lang sa tuya ang mga tugang pigsasabi ta ini na mapagal na mapag-rainer ta. Ayan na pigsasabi na straight votes. Ha? Mapagalon po. Ang hapot talang ligdi. Okay lang ba sa grupo ni Kama na maging guest candidate ang magtugang? Dahil daw ini sabi nga ni na magsirelusan or ano man na iba na pwedeng mangyari. So, ang nahiling ta mga tugang is wala man kay ning maraot or wala man kay ning balakid na pwedeng masabi ta na dapat dahil ini mapag-rainar or dahil ini amadagos na iribahan kang grupo.
Tayaon puro man sana ini sa ang mentalidad kay ni para sa progreso kan para ini sa progreso kan lambang hubang nun. Wara digdinin para sa personal na intereses. Samit ako, nagwaman yung personal na intereses para man girari ini sa hubang nun na naglalaom sa satuyang mga opisyalis. Kaya, ang sistema tadigdi, kung magbiyo ang pragata asin alindugan. Si Ronaldo Fontaniel, good morning po sa lahat watching from Antipolo City. Good morning man tabi sa imo, sir. Ingat-ingat lang tayo dyan. So sa arcane sistema no na nahihiling ta is ano daw kay ni ang kakasagkudan sa arcane sistema. Ang tao mismo kan mga pragata nagtaram na kung sino ang suportahan mo may dito kami, or kung sino ang linyada mo, kung sino ang mga andadarahon mo, dito kami. So nga ro kini na panaramon garo ano ini apod ta na may doon. Alagad sa grupo man ni Botox nahiling ta ano nahihiling ta iyan na sistema sana is ang bottom line ta kay ni sa grupo ni Botox mga ano man ini mga ganador na pinagsama-sama pigsama-sama na mga ganador yaon si Popo Olondres, si Ryan De Jesus, si Russell Balesa. Oh, yaon pa sa inda si incumbent Vice Mayor Guasa sa grupo ini ni Botox. Kaya kumbaga man isa-isip ta ini na mga dapat tagibuhon. Ha? Okay, sa pangapuda ni Mitch Guingo kang Sara ining Sorsogon Animal Rescue and Adoption ining Sara. Sir, baka pwede mabanggit, magpaalala po kami sa mga taong nasa lansangan ang aso nila. Magkakaroon daw po ng dog catching, utos ni Gob dahil sa kasanggayahan. Awareness po please yan. So may order daw po si Gob sa mga may pagsadirikan ayam na ini hirigutan nindo. Next week mapunan kasanggayahan. So dapat kay ni is hirigutan tanguna sa tuyang mga ayam para dahil problema. Siyempre ano man ini kan sa tuyang gobernador na nagkakasanggayahan, nag-celebrate ta kang kasanggayahan ang mga ayam yaon sa tinampo. Kaya demang kita sabi kay na baad magka-irinitan kita diyan, di ba? Or bad pagiyahan naman ini kang ralabukan diyan kung ang ayam nindo ang madampot.
Good morning man kay Miss Sonia Lariosa and kay Dante Gabito. Good morning. Si Miss Sonia Lariosa, inda kung nadagusin ni mag-file kan sa iyang kandidatura sa pagka City Councilor sa West District. Dagusin niya, no? So, kandidato man po si Miss Sonia Lariosa as City Councilor sa West District. Yan. So, bahala na ako magpili. Dakol man kay pagpipilian. Si Sir Ian Rinovalles pala, ano? Dahil na po nguna nag-file sa personal na rason. Blessed morning to all Sorsoganons. Ang pagbati kay Jojo Lascano, medyo na ano lang, sabi nga ni, naurhi lang ini mag-sumiti kan sayang certificate of candidacy. Madalagan ko tayong mayor sa Sorsogon City. Kaya lang, sabi nga, naurhi, huna niya daw paano hanggang pitsaon siyang filing. Hanggang ngunyan, turog pa lang sa pansitan kaya dahil nakapile. Good morning bro, good luck on your program kay Sir Hill Militante sa Roman na kandidato sa pagka-City Councilor o pagka-Municipal Councilor dyan sa Huban, Sorsogon. Good morning kay Ma'am Rose Orchids from USA. Sabi ni Ronaldo Fontaniel, tama, dapat pag may ataman ka na ayam, aram po nato, dapat kung ano, an ato responsibility sa ato ataman na hayop. Yan. Saroin na pagiramdam kaya, kasi anong nangyayari? Kadakulan, kung may mga ayam, ruyagunon pag ido. Pero pag nagdakula na ini, bako ng cute, pabayaan na nandiyan sa tinampo. Kung makadisgrasya, ninigaran na sa inda. Basta nakaluwas ini, nakadisgrasya ki motor, nakakagat, ninigaran iya na sa inda. Kaya nga ni saro sa pangapudan kang Sara is be responsible. Maging responsable kita sa mga ataman niya to. Bako itong garo ang sistema kaya, pag ang Sara, yaon, kampantihon ng sinda, taano man ngaya, na yaon man nga ang Sara, tagasalo ka mga ayam namon. Diba? Yan ang marauto na sistema. Kaya ang pangapudan ta, be responsible owners. Pero dyan daw nga ni sa ano daw itong nabalitaan ta na dyan sa tenement bawal na daw ang may ataman na hayop or ayam. Ang kuting man kang kuting parulukso lang yan kung saan may makaunan duman. Ang ayam kaipuhan talaga atamanon mo. Kung binawal yan sa tenement, paano na tayo? Good morning sa lahat ng mga kababayan ko Sorsoganon. Mabuhay po kayo at magkaisa. Peace be with you all from Rose Orchids. Mga po din yan na dapat magkaisa tayo or wag yung magkaisa sila. So, happy watching man kay Miss Ann Baharo all the way from Bulan, Sorsogon. Speaking of Bulan, apat dyan ang magtutunggali sa pagka-mayor. Si incumbent Mayor Mio Gordola laban kay for the second time around Jojo Heraldino, si Jamay Caso, asin si Attorney Nonong Guyala. Apat ini na mamayor dyan sa Bulan. Kaya sabi nga nila, may the best candidate win. Di ba? Speaking of may the best candidate win, yun na nga ini ang saro na pigabangan na laban sa pagkagobernador. Laban sa pagkagobernador, si Katleyaso
Rambulan versus incumbent Governor Boboy Amor. Yun ang kapanapanabik. Happy watching palan kay Ma'am Bebot Hili Hanoras dyan sa Basud, Sorsogon. Yan. Ilingon ta mga tugang an sistema sa gobernador. Ang kaya garo ang pagdalaga na gobernador ni Catleyaso, iyon na ang sistema na nagkaigwaning ning dumanan or sirungan ang mga kandidato sa manlain na posisyon digdi sa probinsya kan Sorsogon na wara sa grupo kang Erhap. Happy watching kay Cap Reggie Flores. Happy watching sa imo, Cap. So, hilingon ta mga tugang. Sa Dunsol, ang kandidato ni Gob Boboy Amor, si incumbent board member Chuck Lubiano. Iyo ang kandidato niya sa pagka-mayor. So, napanon si Teddy Guzman, ang incumbent mayor. Pirang incumbent mayor ang nagkandidato ngunyan aw ang mare-elect nadai sa grupo ni Gob Boboy Amor. Diba si Teddy Guzman, incumbent mayor kang Dunsol, dahil ini sa linyada, dahil ini sa grupo kang Erhap. Diyan sa Huban, nanggangalas kita, dahil man ki ibang, sabi ta nga ni, wara man ining nagibo na maraot ang kama, pero ang kandidato dyan kang Erhap sa Huban, si Botox. And pantuloy ini na Matnog. Ang Matnog is medyo nag-oppose ini sa mga programa kan probinsya, which is reasonable man na bago pa daw i-implement ni Governor Boboy Amor ang 7K program niya sa kada munisipyo, ipig-implement na ini sa Matnog. Kaya dahil naman ini pig-ako kang Matnog dahil sa ini-implement na ngayon namon yan, maduduplicate man lang, madudoble. So ining tulong munisipyo na bako kaalyado, or idagdag ko pa nga ni dyan ang Irosin. Before, dahil mga kaalyado ni Gob Boboy si incumbent Mayor Pido Cielo. It so happen lang na patapos na si Mayor Pido Cielo kang term niya. Kaya, kumbaga, naging katandem ini. Kansa yung dating kalaban, yung nga ni Marauton kay ni. Dati mong kalaban, ngunyan kaapin mo na. Kumbaga, kung ano-ano ang mga tirada nindo kang last election, sa kada saro, biglang-bigla, magkaalyado na kamo. So, pagsasabi ta na, why oh why? Bakit ganon? Diba? Masalimuot na sitwasyon. Masalimuot na sistema. Pero, sabi nga ni, politika yan. Kung ngayon, kaaway mo, bukas kakampi mo na. Yan po ang nahiling ta dyan sa Irosin. So, inuulit ko, Dunsol, Huban, and Matnog. Puro yan incumbent mayor. Puro yan incumbent mayor. Pero,
bako man ini sa alyado. Bako ka alyado. Kaya binurutangan inining kalaban. Sa Dunsol, yaon si Chuck Lubiano, digdi naman sa Matnog, si former Governor Bobit Lee Rodrigueza, ang makakalaban ni ex-mayor Clauditzo. And digdi man sa Huban, yaon si Botox Polleros, ang makalaban. But, bako lang yan natulo na munisipyo. Puro man may kalaban ang mga mayor dyan or incumbent mayor na nasa umbrella sa irarumkan grupo ni Katlayaso. Ining PRP, People's Reform Party. Dati baga PFP, ang Partido Federal ng Pilipinas, sabi inambush daw ini sa taas sa Malacanang or hinarang. Kaya ang nangyari, nawara ang federal. Yaon lang sa federal sa kunyan si Atty. Cronimar Escudero and si Katlayaso, si Mayor Katlayaso. Na hanggang ganing iyan, pirit paghihapo na inahali sa federal. Inahali sa federal. Kung ano-anong rasones, alagad nanindugan si Atty. Cronimar na legal ang pagsumpa ninda sa federal. Inda nga mangalas ka, Diyos ko. Kona na lamang pigpapakairaman pa. 'Di ba? Pero may ka makasabi ka yan na word na oh my golly. Pero may kakayan makasabi, oh my golly, paano na tayo? Diba? That is the very worst na nangyayari sa Satuya, digdi sa probinsya kan Sorsogon. Nasa pagdalagan ka ini, paglutaw ka ining grupo ni Mayor Katlayaso, garui ining mga kandidato na wara sa lado kan grupo ni Goboboy Amor, garui ini mga hito na nagtatarago, napirit, nagsusurop sa irarom kandaga, may masurop lang na tubig. Ang pagkandidato ni Katlayaso bilang gobernador, ang paglutaw na malaban kay Governor Buboy, garuin ni tubig na buminulos sa mamaran na sapa. Ang mga hito, nagkaturubigan, nagkaigwaning pag-asa. Nagkaigwa ini ninsandalan. Kaya kung mahiling ta ang sistema ninda, daralagan ini kay Mayor Katlayaso nagsumpa sa ninda sa partido. Sa Dunsol, si Ted de Guzman nagsumpa sa PRP. Si Lubimir Lubendino kang Pilar. Si Padi Oliver Millo dyan sa Castilla nagsumpa. Puri ni sa grupo ninda. Digdi sa Bulusan, si Tantad Pumera, yaon man sa PRP. Sa Barcelona, yaon so dati man nagdalaga na mayor. Sa Preto Diaz, si Sonia Garcia uminatra sa iyang kandidatura sa pagka-mayor or enot ngani si Botox Kuta o si Boy Tidoma ampig dalauman kang Preto Diaz na mabalik ta iyon ang hanap-hanap ninda sa dayta maaraman na rason bigla ini nag-back out diretso man girara ini sa pagbukal sa 2nd district. Kaya sa atras ni Boy Tidoma para may padagos na sa 2nd term sa bukal, kuta na si Sonia Garcia
Dahil bago nagbuhi si Boy Tidoma, aram ko kompleto na ang linyada. Aram ko kompleto na ang linyada diyan sa Prito Diaz. I don't know kung ano ipangako kay Bukaldoma, kaya ini uminatras. So sa parte man ni Sonia Garcia, duwa-duwa ni kan pagfile hanggang sa dain na nagdesisyon magfile. Ang nagfile sa pagmayor, ang kaupod ko ta sa linyada na Sonia Garcia, ang dating mayor kang Prito Diaz, si Jonela. Iyo ang nagmayor, tapos ang vice mayor, si Alex Bunay Destura. Salado man giraray ini ni Katleyaso. Digdi sa city, sabi nga ni kang post, tutugutan pa daw nindo na masalidahan si Mayor Esther Amor. Pero mabilib kita kay ni kang hasang ni Red Lasay. The only candidate sa pagka-mayor na buminangga o mabangga kay Mayor Esther Amor. Sabi ninda, gahom naman daw ngayon ni Red Lasay ang sarong Esther Amor. Simple man lang bagayan. Kaya nga ni eleksyon para may kalaban. Ang habo kay Mayor Esther Amor, mapasiring yan kay Red. Ang habo kay Red, pasiring yan kay Esther Amor. Magallanes, nagfile man giraray sa pagka-mayor si Atty. Joven Laura. Diba? Sa Irusin, si Arcig Lipo nasa partido People's Reform Party or PRP, yung mga kalaban ni Grace Amor. Nang problema last minute, nagfile man si former mayor kang Irusin si Doc Eddie Dorotan. Nagfile man ini bilang mayor, mabalik sa Irusin. Ano ang nahiling taligdi na konsepto? Nagdesisyon man giraray si Doc Eddie. Pwedeng nahiling ta na baada ipakayanon ni Arcig Lipo ang poder ni Dr. Grace Amor. Lalo na nag-combine pati si Pidoy tapos si Dr. Grace. So kan mahiling ini ni Doc Eddie, pwede tayo nang mangyari na umatras man girari si Doc Eddie or umatras si Arcig Lipo. The good thing is, nagkaigwaning kalaban. Dahil na zero, sabi nga ni. Very simple baga ang arithmetic na pigsasabi niya to pigdidiscuss taligdi. Kung habo sa luyo, di sa luyo. Kung habo kay Boboy Amor, kay Katleyaso. Arag man lang kayan. Kaya nga ni baga ang tagline ngunyan kang mga Sorsogon. Yan. Di ba? Sorsogon. Ang magiging tagline dyan kang mga taga-Matnog. Okay, so mga tugang, mamaaram na po kita para din sa ating programa may schedule po na brownout ang survey ko to. Baka abutan kita kang brownout. Kaya mamaaram na kita hanggang sa Lunes para sa edisyon na naman kang issue ora mismo ngunyan, fight sana. Dahil po naka abot si Kap Arle Sanaban taigwa dahil ning kumbaga dahil pa kaya kang sayang hell. Yan. Main mamati ini. Sabi ko Kap, at least nakamati ka pa. Mapagalan kung dahil ka na nakamati. Good thing man giraray yan. Na main mamati ka. It means nakamati ka pa. Okay? So, mga tugang hanggang sa Lunes para sa programa. Mabalik kita, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Sangaran kan building staff kan Bicol TV Sorsogon. Maray na aldaw po, asin Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon.